Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumatanggap siya ng baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pangulong Bongbong Marcos naman tinawanan lang ang akusasyon sa kanya ni Kibuloy. May report si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mabigat ang paratang ng dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene nang humarap sa Senado nitong February 19. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sinagot ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kauna-unahang pagkakataon. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas? It's silly. Bakit man si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sana siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Nauna nang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang paratang, habang si Kibuloy kailan lang ay sinabing nagtatago siya dahil sa banta umano sa buhay. Ginipit din daw siya dahil sa ugnayan niya sa pamilyang Duterte. Sabay paratang na nakikipagsabuatan sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipatumba siya. Ang akusasyon na yan ni Kibuloy, tinawanan lang ni Pangulong Marcos bago bumiyahe pa Australia kanina. My advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side. Para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here and allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Why will anyone want to do that? May sabina ang Senado kay Kibuloy, kaugnay ng investigasyon sa umano'y pang-aabuso sa ilang miyembro ng KOJC, habang pinaharap din siya sa kamera. Kaugnay naman ng paglabag umano sa prangkisa ng TV network na SMNI, kung saan siya ay honorary chairman. Sabi ni Duterte, di niya alam kung nasaan si Kibuloy na kanyang spiritual advisor. Pero di raw pwedeng pilitin si Kibuloy na dumalo sa mga pagdinig. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Pero sabi ng Kongreso, Kibuloy is being afforded due process. The committee assures Kibuloy na they will have the chance to answer the questions. You have nothing to hide, then you have nothing to fear. When we issue subpoenas, we also want to hear from their side. Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.